Ang Redstone ito ay nag-umpisa nung early 2001. Siya ay nag-umpisa sa isang branded na agad ang ginagawa namin dito. Kami ang gumagawa ng tela. At the same time, sa amin din ang in-house printing, in-house embroidery. Kami lahat dito ang pati sa sewing, kami lahat ang gumagawa sa mga branded. No? I will not mention anymore yung mga branded na ginagawa mo. It's all branded. Nasanay na yung mga tao ko sa high quality workmanship. Kaya hanggang ngayon ay gumagawa pa kami ng mga branded shirt, gumagawa pa kami ng mga special order ng mga high-end na mga damit. May mga pagawa sa amin ng ibang agency ng government like sa DNR, sila nagpapagawa sa amin ng mga shirt na sa amin dito. Yung pinaka-highlight ko na gawa dito, yung 2000, yung pinaka-memory, masyadong malaking impact sa akin dito, yung nangyari noong 2020 nung nagkaroon ng pandemic, ay ginamit ko ang pabrika ko, kumuha kami ng PPE. So, kaya lang, sa laki ng order, hindi makakayanan ng supply ng buong hospital. Pero, nag-participate ako ng gumawa ng PPE dahil kailangan ng bansa natin ng time na yun. Yun ang pinaka-memorable sa akin dahil ginawa namin ng 24 hours yun and then 2 shift para makatsap namin yung pangailangan ng bansa natin. Yun ang pinaka malaking memory sa akin. 2020 nangyari yun. Yung mga lockdown na yun. Kasagsagan ng pandemic. Ng mga frontliner. Naman sa PNP, ito ay nag-umpisa nung magkaroon silang tinatawag na catwalk. Accidentally, hindi ko alam ang catwalk. Pero nung nagpunta ako sa abroad, nakita ko ang mga patrol search sa ibang bansa like Hong Kong, Singapore, Taiwan. Nakita ko mga Thailand. Nakita ko anong uniforme ng pulis. Nung nasa aeroplano ako, inisipan ko ng actually ang nasa isip ko noong that time is patrol. Hindi athletic. Naisipan ko mag-develop ng patrol. Nung nandun ako sa aeroplano, pag-uwi ko, sinabi sa sarili ko, gagawa ako ng kakaibang uniforme na world class na sinasabi ko na pwede natin pagmalaki ito sa ibang bansa. Pag may dumating na mga pulis na dito sa ibang bansa, makikita nilang uniforme natin na alam natin ginagawa, alam dapat natin anong ipasusod natin sa mga pulisan. Kaya nagkaroon ng catwalk, kung makikita ninyo siguro sa Facebook ng PNP or sa may catwalk, lahat ng telang makikita nyo na naka-emblem na PNP, tela ko lahat yun na binigay ko sa mga proponent na mag-develop din. Hindi lang ako ang nagbigay, hindi lang ako naggumawa, kung hindi, binigay ko yung material sa lahat ng mga proponent dahil yun ang requirement ng DRD na lahat ng proponent ay mag-develop. Kaya ang ginawa ko, para yung idea ko, hindi lang iisa, nagbigay pa rin ako ng material sa ibang proponent para lumabas yung kanilang mga talent, designer nila para ma-contribute sa PNP at lumabas kung anong uniforme approved ng DRD at sa pamamahala ng mga nung panahon na yun kung sino si PNP that time. Right now, hindi ko pwede sabihin nangungopya sila. Ang usually, alisin ko yung mga ganun na pag-iisip natin na
hindi ko pwedeng ariin itong hanap buhay na to dahil marami tayong mga kababayan at marami rin mga magagaling na mga manufacturer na kailangan ay makiisa sila sa pamunuan ng PNP na yung tamang bihis. Hindi lamang ang Redstone ang dapat gumawa niya, kung hindi isa puso nila yung ginagawa nila na maging isa tayong ehemplo na itong ginagawang uniforme na to ay para sa kapulisan magkaroon ng dignidad ang kanilang sinusuot na uniforme. Kaya po naisipan itong huli ng DRD, ito pong patrol na to ay inabot po ng almost pagsi 6 years before the election ng 2016, panahon pa ni Bato ito, ni General Chief Bato, ay dinidevelop na to hanggang sa napalitan yung material niya, hanggang sa ngayon, hanggang itong panahon ni President Duterte ay nagkaroon po ng katuparan na magkaroon siya ng full implementation. Napakahaba po ng proseso, napakahaba po ng field test. Marami kaming ibinuhos na field test upang malaman ng buong kapulisan na gumamit na ito na kung ano ang klaseng material ang ginamit namin dito. Kung komportable ba, durability, and ang pinaka-importante na ito ay yung authenticity na niya, yung original niya pagkagagawa, yung quality. Ang Redstone, meron COC ang athletic pants, athletic shirt, athletic shorts. Yan po ang right now ang aming COC. At ang bago namin COC, ang patrol shirt na ngayon po ay siya po ang ngayon ang ginagawa namin sa mga lahat region. I think na-disseminate na ng DRD lahat ng direktor na itong gagamitin na patrol shirt. Dahil itong patrol shirt na itong adapted sa weather natin dito sa tropical. Dahil ito ay nag-absorb ng pawis at ito ay more on cotton and hindi siya mainit. Halos pareho din ng dry fit ng athletic dahil ang athletic at dry fit ang ginagawa natin. Di po lamang ordinaryo polyester yan, kundi dry fit po ang ginawa natin dyan. Ito po ay nagbigay ng less 20% dun sa aming presyong 1,400. Bakit po ako nagbigay? Last year pa yan, ibinigay ko yan dahil sa upang makatulong sa kapulisan ng paggastos na kanilang pananalapi. Kaya nag-less po ako ng less 20%. Ngunit po dahil po sa hindi sa inaasahan na tumataas po ang material, cost of production, ay hindi na po natin ma-hold yung presyong ganon. Kaya naglagay ako na until March 31 ang less 20% dun sa 1,400.
the new patrol PNP and the old ones, the material and the whole accessories ay iba siya. Hindi na siya pareho ng katulad ng mga binibili natin ng araw. Halos ang suot ng barangay kagawad at ng pulis almost look alike. So, paggabi, yung kagawad, meron din bullcap, meron din patches ng barangay. Yung mga driver na nakikita, akala nila pulis. Pero right now, because of maraming security feature itong patrol natin, ay may hirapan siguro nilang kopyahin pa ng barangay dahil masyadong high-tech yung mga ginawa natin dito mga material. Iba ang kanyang workmanship, iba ang kanyang material, iba lahat ang tahi niya. Hindi siya katulad ng nabibili lang natin sa mga commercial store, sa mga wholesaler na mga lahat pwede magsuot. Ito po ay official and PNP only the authorized to buy and to wear ng t-shirt. Apparel, kami po ang manufacturing dito. Pero meron po tayo mga distributor. Yan po ay makikita natin sa DRD. Pwede po kayo tumawag sa ating mga distributor. At almost ganun din ang price namin dito. Kung direct na kayo sa Redstone, pwede na rin po. Kung malapit sa inyong aming distributor, kung nasa mga probinsya, pwede rin doon kayo umorder. Dahil makakarating din naman sa amin yon at gagawin din naman ng same quality, same price. At yun lang naman talaga ngayon, syempre, kung hanggat maaari sana ako'y nakikiusap sa mga kapulisan dahil hindi po basta-bastang ginagawa ito at napakahirap gawin ito dahil lahat po ng makikita natin dito ay puro may mga yung pong collar ninyo ay Direct Embro, yung pong pangalan ninyo ay nakalagay ng nameplates ninyo, nakalagay batch number ninyo, at ang size namin dito ay iba ang size ng male and female, iba po ang kanyang sukat, hindi po ang t-shirt namin sinusuot ng female. Kaya kumare ay ang titignan nyo mabuti, male and female. Ang female po, ang kanyang t-shirt ay meron pong kurba dahil katawan ng babae, maliit po kanyang balikat para po ang kanyang balikat hindi po bumabagsak yung manggas sa balikat, para snappy po ang suot ng kapulisan ng babae. Ganun din sa lalaki. Dahil sa lalaki, hindi tayo pwede magsuot ng precise, kundi ito po ay meron po talagang size ng pulis na talagang pinag-aralan namin ng mga newly police recruit na PNCO, PCO. Alam po natin ang mga sukat yan, yung mga bagong pulis at mga medyo matagal na sa serbisyo, ay alam po natin ang mga sukat na yan. Okay po. Pwede pumunta sa aming FB page, Redstone Apparel Inc. Ito po lahat yan ay may mga contact person. Kung maaari lang po, pwede mo silang tawagan at dito kayo, may mga informasyon tayo. At ang panawagan ko lamang po, kung titingin kayo ng mga pages, may mga FB pages na may mga tignan ninyo kung yung po nagpo-post ng Facebook kung distributor namin doon sa listahan ng DRD. Sana huwag po pa natin na mapayagan muli na magkaroon po ng mga fake na mga damit na mga kapulisan dahil po ay sayang ang ating panahon na ginugol sa halos mag-aanim na taon na pagdidevelop yan. Marami po pinagdaanan yan. Ayan po lahat ng naging chief PNP po ay lahat po ay pinadaan natin sa kanila
At hindi po basta-basta nila inaprubahan yan, kundi napakatagal na proseso. Sana sa lahat po ng mga direktor, ako po ay nananawagan sa inyo mga direktor, tayo po mga direktor, alam ko po ang puso ninyo ay nasa kapulisan, alam ko po ang mga ating pulis ay kagalang-galang dapat talaga po ang kanilang pananamit ay kailangan neat, hindi po tayo po pwede ng ang pulis natin sa puso ko, ang pulis po ay para sa akin ay yan po ay bantay ng bayan, yan po ang tumutulong sa Pilipino na mga nangangailangan ng tulong sa kapulisan at kailangan po may dignidad ang kanilang pananamit para sila rin pumapasok sa isang opisina. Mataas, ang taas no, makikita ng mga tao, ang pulis, marunong magsutre, hindi, wag po, itong termino may masamang pakinggan, ayoko po maging lousy ang pulis at mukha pong pawisin. Yeah. Yan po ang nakita ko sa abroad na ang mga pulis ay maaayos sila. Gusto ko pong gayahin sila, kaya ang Redstone po, tutula po ang kami po ay nagsisikap na mapaganda ang inyong uniforme.